Madalas husgahan ng mga tao ang mga akyat barko. Ngunit iyon lamang ang alam nila. Hindi nila alam ang totoong storya sa likod ng kwento ng mga tao kung bakit ganoon ang naging kapalaran nila. Ako si Lena, isang akyat barko. At ito ang aking Confession Diary. Amoy ko ang tubig alat at tila ba ay isang kapayapaan sa akin ang simoy ng hangin mula sa dagat. Sa katirikan ng araw ay pumalaot kami para makarating sa barkong sakay ay mga dayuhan. May mga tripulante rin dito na mga Pilipino at mga kapwa ko ring naghahanap ng pera. Pero sa magkaibang paraan. Nangyari sa akin ito noong dalagita pa ako. Oo, sa musmus kong edad ay namulat na ako sa ganitong trabaho. Mahirap ang buhay namin sa Santa Clara, Batangas. Sa edad na 14 ay sumasama na ako sa mga kaibigan ko para magbanat ng buto. Noong unang karanasan ko sa gawaing ito, ay malaking pera ang binigay sa akin kasi ang sikip ko raw. Hindi na ako birhen. Hindi na rin ako magiging plastic sa usaping ito. Lahat naman tayo ay may sariling trauma. Ang sakin, kaya ako napasok sa ganitong trabaho ay dahil sa trauma. Nagrebelde ako dahil isa akong biktima ng panggagahasa. Ang masakit, sarili kong ama ang gumalaw sa akin. Sumusulat ako ngayon, hindi para ipagmalaki ang aking karanasan. Sinusulat ko ito para mamulat tayo na may mga tao palang katulad ko na dumaan muna sa butas ng karayom bago marating ang kapayapaan at kaginhawaan sa buhay. Hindi ko naman ito pinangarap. Walang batang babae ang nagsabing paglaki niya, gusto niyang sumampa sa barko para magbenta ng katawan. Pero ang gutom, marunong magturo ng mga bagay na hindi kayang ituro ng magulang o guro. "Bilisan mo, Lena! Baka umalis na sila!" Sigaw ni Maria habang inaayos ang kolorete sa mukha ko. Parang normal na araw lang sa kanila. Sa akin, bawat sakay ay parang unti-unting pagkawala ng kaluluwa. Pag-akyat namin sa gilid ng barko, sinalubong kami ng tawanan, usok ng sigarilyo at amoy ng alak. May lalaking humawak agad sa bewang ko. Ngumiti ako. Ngiting bayad, ngiting trabaho, ngiting walang laman. Doon ko unang natutunan na kaya ko palang ngumiti kahit durog ka na, para lamang sa kapalit na dolyar. "You want me, baby? I know, so let's jugjugan na, you know." Malanding sabi ko sa isang baniyaga na first mate yata yon. Matigas pa ang accent ko at kahit broken English ay naiintindihan pa rin ng mga kano. Nagkakaintindihan naman kahit iba ang lahi nyo, basta sa usapang SEX. Humalakhak lang ito at sinunggaban na ako agad ng halik. Dinala niya na agad ako sa kabina niya. Sa maliit na espasyo ng kama ay nagawan pa rin ng paraan para lamang sa init ng katawan namin. Pwede naman kasi ang nakatagilid, abot pa rin naman. Mga ducks naman sila kaya walang problema. Binigyan niya ako ng $100 para sa serbisyo ko ngayon. May mga araw talaga na jackpot at may mga araw din na matumal. Pero kahit matumal, may mga binibigay sa amin na mga pagkain. Malaya kaming makakakuha ng may uuwi naming pagkain sa kanilang pantry. Minsan, mga mamahaling dilata, wine at mga tsokolate.
para ka na ring nag-grocery. 19 na ako ngayon, pero pakiramdam ko, 14 pa rin ako tuwing kaharap ko si nanay. Parang walang lumipas na taon. Pareho pa rin ang tingin niya sa akin. Pasaway, suwail, batang sumira raw sa pangalan ng pamilya namin. Hindi niya nakikita ang totoo. Matagal na akong nasira bago pa ako natutong lumaban. Pagkababa ko ng tricycle sa tapat ng bahay namin, sinalubong agad ako ng amoy ng sinaing at amoy ng ulam na tinola. Normal na eksena na parang isang ordinaryong pamilya. Pero sa loob ng 4 na sulok ng kubong ito, hindi ako ordinaryong anak. Ako ay kinakahiya nila. Oh, ang aga mo yatang umuwi ngayon. Bungad ni nanay habang naghihiwa ng hilaw na papaya. Hindi yun tanong, bagkus ay para bang isa iyong paratang na nakagawa ako ng mali. Inilapag ko ang bag ko sa mesa. Pagod ako galing sa dagat, sa init, sa mga mukhang kailangan kong ngitian kahit ayoko. Walang masyadong biyahe. Walang biyahe o walang kumukuha sa'yo? Doon na naman kumirot ang dibdib ko. Nay, pwede bang wag muna ngayon? Kasalanan mo rin naman kung bakit ka nagkaganyan. Kung nakinig ka lang sana sa amin ng tatay mo. Doon na ako parang may sumabog sa akin. Mapait akong natawa kaya naputol ko siya. Tatay? Tatay ko pa rin ba ang tawag mo sa taong sumira sa akin? Tumigil ang kutsilyo sa kamay niya. Saglit lang. Pagkatapos ay muling bumalik sa paghihiwa. Pumasok sa tenga, labas sa kabilang tenga kaagad. Ganoon ang pinakita niya sa akin. Lena, huwag mo nang ungkatin pa yan. Matagal na yon. Gumagawa ka lang ng dahilan para sa pinasok mong buhay. Parang may bumara sa lalamunan ko. 19 na ako, pero sa harapan niya, nagiging bata ako na walang boses. Hindi ako gumagawa ng dahilan, Nay. Nagsabi na ako sa'yo pero hindi mo piniling maniwala. Pagtataas ko ng boses, humigpit ang panga niya. Dahil kilala ko ang asawa ko. Ako, hindi mo kilala. Anak mo ako, pero siya pa rin ang pinili mo. Doon na siya humarap sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko rin ang galit sa mata niya. Galit na matagal na palang nakatago. Anong gusto mo, Lena? Sirain ko ang pamilya natin? Iwan ko ang tatay mo? Paano tayo kakain? Mas pinili mo ang katahimikan kaysa sa akin. Tumahimik kami. Tanging tikatik ng takip sa kaldero ang naririnig ko sa paligid at tilaok ng mga manok. Muli kong kinuha ang bag ko. 19 na ako, Nay. Pero hanggang ngayon, hinihintay ko pa rin na isang beses. Kahit isang beses lang, kampihan mo naman ako. Sinungaling ka. Kahit noong bata ka pa, napakasinungaling mong bata. Hinampas niya ng pabalibag ang kutsilyo. Napamulatag ako sa ginawang tunog. Nannilisik niya akong tiningnan na may luha na sa mga mata. Lumayas ka rito! Huwag ka nang bumalik! Hindi na kita anak! Napakagatlabi ako para pigilan ang pagpatak ng luha ko. Ayokong ipakita sa harapan ng nanay ko na umiiyak ako. Kilala ko ang ugali ng nanay ko. Lalo lamang niya akong itutulak palayo kapag nagpakita ako ng kahinaan sa harapan niya. Tinalikuran ko siya. Lumabas ako ng bahay na parang may bigat sa puso ko. Sa kalsada, naamoy ko na naman ang alat ng hangin mula sa dagat. Doon ko naunawaan na hindi lang pala pera ang dahilan kung bakit bumabalik ako
sa barko. Minsan, mas madali pang mahalin ng mga estranghero kaysa ng sarili mong ina. Ito ang tumatak sa akin. Nagpunta ako sa aming mamasang na si Manay Pasing. Siya ang madalas kumupkop sa amin kapag wala kaming matakbuhan. Basta maglinis kami ng bahay at tutulong sa kanya, malaya kaming tumira sa poder niya. Naroon din si Maria. Uy be, ano? Nag-away na naman kayo no ni Manay Lita. Nako be, may bago pa ba sa nanay ko na yon? Kahit yata magunaw na yung mundo, hindi na magbabago yon. Gaga, huwag mo namang sabihin yan be. May booking pa ako mamayang gabi. Sabay kumatok si Marie sa may kahoy na vanity table. Kasalukuyan kasi itong nag-aayos ng sarili. Papalaot ka mamaya? Siyempre naman no, nagustuhan ako ni Opa. Pinalantik pa niya ang mahaba niyang buhok. Saka umirap sa akin. Ang tinutukoy niya ay ang kapitan na Koreano sa isang barkong sinampahan namin kanina. Uy, isama mo naman ako. Baka makaisa ulit ako sa matandang Briton. Yuko nga, type ka ni Koreano no? Aagawan mo pa ako ng customer eh. Ikaw kaya itong bukang bibig nun? Where's Rena? Nanlaki pa ito ng boses na pinipilit gayahin ang boses ng Koreano. Binaba niya ang brush na gamit niya pang blush on. Napakross ako ng braso ko. Malay mo, gusto niya ng dalawa. Nakakainis ka talaga, Lena. Bebe time nga namin yun ng Opa ko eh. Paubayan mo na sa akin to, please. Sige na. Halos pakiusap nito, pero hindi nakatingin sa akin dahil naglalagay ng lipstick. Sige na nga lang. Magsashot na lang kami dito ni Dondon. Huwag kang sama ng sama doon sa adik na yun. Mabait naman siya. Binibigyan niya ako ng pera pagkatapos gamitin. Halos parehas din sa ginagawa ng mga dayuhan sa akin. Juts be, at adik pa? Diyan ka na nga, alis na ako. Nag-text si Dondon sa akin at pumunta ako kung nasaan siya. Sa likod iyon ng lumang bodega, malapit sa pantalan. Amoy kalawang, mapanghi at usok ng kung anong sinusunog. Nakaupo siya sa sirang monoblock. May hawak na maliit na supot na alam ko na kaagad kung ano. Mabuti dumating ka. May pang-relax tayo ngayon. Umiling ako, pero naupo pa rin sa kanyang tabi. Hindi ako gumagamit, pero madalas akong nakikisama sa kanila para may kaunting pera. Dito lang ako, hindi ako sasali dyan. Ang arte mo pa rin no, pero okay lang, bantay ka na lang. Hindi pa man ako nakakahinga ng maayos, may biglang sumigaw sa labas. Pulisto! Taas ang mga kamay! Nagkagulo ang mga kasamahan ni Dondon. Kumalampag na pinto, may yabag ng sapatos at may nagtatakbuhan. Bago pa ako makagalaw, may humawak na sa braso ko. Saan ka pupunta, ha? Hindi po, hindi ako gumagamit. Pero wala nang nakinig. Isinama ako sa presinto kasama nila Dondon. Sa mesa, nakahilera ang mga nahuli. Paulit-ulit kong sinasabi na wala akong kinalaman. Pero pare-pareho lang kami sa paningin nila. Doon ko unang naramdaman kung gaano kabilis mawalan ng pagkatao. Katulad rin ng puri na kinuha sa akin ng aking ama. 1 taon ang nilagak ko sa kulungan na parang 10 taon ang lumipas. Sa umpisa, galit ako sa mundo. Galit kay Dondon, sa pulis at kay nanay. Pero habang lumilipas ang mga araw, napagod din ako na magalit. May volunteer na social worker na bumibisita sa amin, si Ma'am Teresa.
Siya ang unang taong tumingin sa akin na hindi ako maruming babae. Lena, bata ka pa. Hindi rito nagtatapos ang kwento mo. Siya ang nagkwento sa akin tungkol sa ALS na pwede akong mag-aral kahit nasa ganoong sitwasyon, na may pag-asa pa ako. Unti-unti akong natutong mangarap muli kahit maliit lang. Dahil sa magandang record ko sa loob, nakalabas ako matapos ang 1 taon. Walang sumalubong sa akin. Dala ko lang ang 1 supot na gamit ko at 1 papel na referral para sa ALS Center sa bayan. Unang araw ko sa ALS, kinakabahan ako. Pakiramdam ko ay nakatatak pa rin sa noo ko ang salitang ex-con. Doon ko siya nakita. Si Jerome. Nakatsinelas, may tattoo sa braso, pero tahimik lang sa sulok. Kinausap niya ako. Ikaw si Lena, di ba? Oo, ikaw? Jerome, pariwara rin, katulad mo. Napangiti ako kahit papano. Unang beses kasi na may nakilala ako na katulad kong pasaway, pero handang magbago. Pareho kaming nagsimula sa wala. Sabay kaming nag-aaral. Sabay nagre-review sa maliit na mesa ng center. Kapag gusto ko nang sumuko, siya ang nagpapaalala sa akin na kaya ko to. Doon ko naramdaman na hindi pala ako nag-iisa. Mabilis man para sa amin, nag-live-in kami ni Jerome. Lumipas ang mga taon, pinagsasabay namin ni Jerome ang pagtatrabaho sa umaga at pag-aaral sa gabi. Kalaunan, nagbunga rin ang paghihirap namin at nakagraduate kami sa ALS. Magkakasunod ang biyaya sa amin ni Jerome. May kamag-anak si Jerome sa New Zealand na nag-alok ng trabaho bilang tagapitas ng prutas. Nagbakasakali kami. Ngayon, ibang hangin na ang nalalanghap ko. Hindi na alat ng dagat ng pantalan, kundi lamig ng umaga sa malayong bansa. May maliit kaming inuupahang bahay, may disenteng trabaho, at higit sa lahat, may katahimikan. Isang beses, tinatanong ako ni Jerome. Kung babalik ka sa dati, may babaguhin ka ba? Iniisip ko si nanay, ang kulungan, ang dagat, ang mga pagkakamaling humubog sa akin. Siguro, wala. Kasi kung hindi nangyari yon, hindi kita makikilala at hindi ko matututunan na piliin ang sarili ko. Sagot ko at niyakap siya. Habang nakatanaw ako ngayon sa malawak na bukirin ng New Zealand, alam ko na hindi ako pinanganak para maging akyat barko. 5 taon ang lumipas. Sa maliit na kapilya sa Auckland ko naramdaman na totoo pala ang bagong simula. Hindi grande ang kasal namin ni Jerome. Walang mamahaling gown at walang mahabang entourage. Pero naroon ang mga taong naniwala sa amin noong panahon na wala kaming maipagmamalaki. Habang naglalakad ako papunta sa altar, hawak ng anak naming si Amara, 4 na taong gulang, ang laylayan ng simpleng bestida ko. Sa bisig naman ni Jerome ang bunso naming si Joaquin, 2 taong gulang na abala sa pagmuya ng biskwit. Ang layo na ng narating mo, Lena. Ang layo na ng narating natin. Sa harapan ng Diyos at ng iilang kaibigan, ipinangako namin na mamahalin ang isa't isa. Nagpasalamat kami sa Diyos dahil mula kami sa madilim na nakaraan, pero pinili ang tuwid na daan para magbagong buhay. Pagkalipas ng ilang buwan,
Umuwi kami sa Pilipinas. 5 taon din akong hindi tumapak sa Santa Clara. Kabado akong bumaba ng bus. Hawak ang kamay ni Amara habang karga ni Jerome si Joaquin. Pareho pa rin ang amoy ng lugar. Amoy alat ng dagat, usok ng ihawan, ingay ng tricycle. Pero ibang Lena na ang bumalik. Nakita ko si nanay sa tapat ng bahay. Mas matanda na siya. Mas payat, mas tahimik ang muka. Lena, Tumango ako at nangingilid na ang mga luha. Nandito na ako, Nay. Tiningnan niya ang mga bata. Nanginginig ang kamay niyang hinawakan si Amara. mga apo ko. Hindi ako sumagot kaagad. Lahat ng hinanakit sa maraming taon kong dinala, biglang nag-unahang bumalik. Pero nang makita ko ang luha sa mata niya, bumalik sa akin yung masayang alaala namin ni Nanay Lita ko. Napaluha na rin ako. Opo, si Amara, Joaquin at si Jerome po, Nay. Pakilala ko sa pamilya ko. Lumuhod siya para yakapin ang mga bata. At sa unang pagkakataon, narinig ko mula sa kanya ang salitang matagal ko nang hinintay. Anak, patawarin mo ako. Niyakap ko rin siya. Humagulgol ako ng iyak. Matagal ko na po kayong napatawad, Nay. Lumapit si Jerome sa akin. Hinawakan niya ang balikat ko at ngumiti sa akin. Lumapit siya sa Nanay Lita ko at nagmano. Ngayon, kapag naaamoy ko ang alat ng dagat, hindi na yon paalala ng babaeng naligaw. Paalala na lamang iyon ng babaeng natutong bumalik, hindi para manatili sa nakaraan, kundi para patunayan na may magandang bukas ang naghihintay para sa atin. Basta't huwag nating kalimutan na tumawag sa may kapal at itama ang mga mali dahil bawat isa sa atin ay may pag-asa pang magbagong buhay. Muli, ako si Lena, dating akyat barko, nakulong, nadapa, natuto, at ngayon ay muling bumangon. At ito ang aking Confession Diary.